Ayan. Magandang hapon pong muli sa ating lahat. Ayan. Ngayon nga po ay muli tayong nagkatipon-tipon para sa isang mahalagang aktibidad na may magandang layunin para sa ating mga member consumer owners. Ang araw pong ito ay araw ng pakikipagkaisa para sa mas ikauunlad pa ng ating kooperatiba. Lubos po ang aming pasasalamat sa oras na inilaan ninyo para sa araw na ito. Kaya naman, malugod po naming binabati ng isang magandang hapon at maligayang pagdalo sa 46th Annual General Membership Assembly ng Marinduque Electric Cooperative. Ayan, talaga namang napakapalad natin dahil ang Marelco ay 53 years na nagseserbisyo para sa ating probinsya at 46 years na nating isinasagawa ang ating AGMA na talaga namang taon-taon ay masasabi nating successful. Kaya naman, upang formal po nating simulan ang ating pagpupulong ngayong hapon, inaanyayahan po ang lahat na tumayo para sa pambansang awit ng Pilipinas at susundan ng opening prayer at Nea Hymn. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, pero sa sinangalan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Upang hinilang, kuya ka ng mag-ibig, sa manlulupin, di ka pasisingil, sa nanagang tutok sa simoy at sa langit ang pangaw, ay hinatang tumatawid sa pagkayang minamahal. Ang isang lang matawad mo'y tagumpay na nagtilimig, ang ituloy na karap niya kailan ang hindi magtilimig. Luwan ang araw na maraming pagsingkaw, kulay langit sa piling mo. Ang bigaya na partay mo namin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Ilagay po natin ang ating sarili sa presensya ng Panginoon, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa napakagandang panahon na ipinagkaloob ninyo sa amin. Talagang pinagpala ang araw na ito sapagkat kami minarapat ninyo makapagtipon ngayon para isagawa ang isa sa mahalagang alituntunin ng aming kooperatiba, ang Annual General Membership Assembly. Panginoon, bagamat kami mga makasalanan mong lingkod, patuloy po kami nananalig at nananalangin na ang aming isip at puso'y iyong lilinisin upang mamuhay ng may kabutihan, kapakumbabaan at pagmamahal at upang kami ay lumago sa pananampalataya. Sana po ang aming layunin na makapagbigay ng importanteng impormasyon para sa kapakanan ng bawat isa ay inyong paigtingin ngayong araw. Panginoon, patuloy po namin idinadalangin ang inyong pag-iingat sa bawat isa sa amin na nandirito ngayon, 10 ng aming pamilya at mga mahal sa buhay. Pagpalain niyo po kami ngayon, bukas at magpakailanman. Lahat po ng ito ay tinataas namin sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, na nabubuhay at nagahari ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Nagawin ang
Ayan, maraming salamat po. Maaari na po tayong magsiupo lahat. Lubos po ang saya at pasasalamat namin ngayong hapon dahil sa inyo pong presensya. Kaya naman, hayaan po ninyo na aliwin namin kayo kasama ang mga empleyado ng Marelco at OJTs from Marinduque State University para sa Marelco Hymn, sa saliw ng mga musika na tutugtugin ng Marelco Band at susundan ng welcome gesture. Pinatibay ng malasakit at pagsisika. Unang bundok na ang ating tinahan, itugid na natin ang at ang dagat. Sa bawat sulong, bawat buhay, tayo'y maglilingkod upang magbigay ng mainam na serbisyo. Marelco para sa'yo, para sa atin at sa bawat Marinduqueño. Magkabit-bisig habang buhay kahit titindi, dahil ika'y liwanag namin o Marelco. Kahit na may malapit ang daan, hindi tayo matitinig kailanman. Tuloy-tuloy ang hangarin sa kaunlaran, para sa'yo mahal naming lalawigan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Megan Bacani Malindog, first year college, taking Bachelor of Secondary Education, major in Social Studies at Marinduque State University mula sa bayan ng Buwak. Kami po ay naririto ngayon bilang Marelco Scholars at nagsisilbi rin po kaming Youth Ambassadors ng Marelco. Bilang kabataan, layunin po naming maging kaagapay sa pagbabahagi ng tamang impormasyon, hindi lamang sa kapwa namin kabataan, kundi sa mas malawak na komunidad. Naniniwala po kami na ang mga kabataan ay may mahalagang papel sa pagbabahagi at pagpapatibay ng ugnayan sa pagitan ng Marelco at ng mga mamamayan ng bawat Marinduqueño. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman at pakikiisa, mas nagiging malinaw po sa atin ang ating responsibilidad bilang isang responsableng consumer ng Meralco at ng mas malawak pang komunidad. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako naman si Kate Winslet A. Pestaño, first year college student taking Bachelor in Public Administration at Marinduque State University mula sa bayan ng Buena Vista. Bilang isang youth ambassador ng Marelco, dala po namin ang isang simpleng misyon, ang magmulat, magpaliwanag at magbigay boses hindi lamang po sa bawat kabataan, kundi sa bawat pamilyang aming naaabot. Naniniwala po kami na sa bawat tahanang may ilaw ay mayroong kwento, at sa bawat ilaw na umiilaw ay mayroong pag-asang binubuhay. Kaya naman po, hindi lang po namin tinuturing ang kuryente bilang isang serbisyo. Ito po ay bahagi ng pang-araw-araw nating buhay, ng edukasyon, ng kabuhayan at ng pag-asa. Sa pamamagitan po ng pakikipag-usap, ng pagbabahagi ng kaalaman at ng pakikiisa, pinapatunayan po namin na ang mga kabataan ay hindi lamang tagasunod. May kaalaman po kami, may pangunawa at may kakayahang kumilos. Kaya naman po, sa bawat maliit naming hakbang, inaasahan po namin na marami pa pong kabataan ang magiging bahagi ng isang komunidad na mayroong kaalaman, malasakit
kaibigan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Justin Carlo L. Salazar, kasalukuyang kumukuha ng Bachelor of Secondary Education Major in Science. Sa tema po natin ngayon, Meralco Power, Governance Stronger, Services Smarter, and Future Brighter, ay naniniwala pa kami mga kabataan na ang isang maliwanag na kinabukasan ay nagsisimula sa pagkakaisa, maayos na pamamahala at mas responsableng paggamit ng serbisyo. Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa Acting General Manager Gaudencio M. Sol Jr. at sa mga board directors ng 6 na distrito sa kanilang tulong at pagbibigay oportunidad sa kabataang tulad namin na maging bahagi ng kanilang layunin at mga programa. Sa huli, kami po ay patuloy na magiging kagabay ng Meralco sa paghahatid ng impormasyon at serbisyo para sa mas maliwanag at mas maunlad na kinabukasan para sa lahat. Makiisa, makibahagi, At makialam sa operasyon ng Meralco. Meralco para sa'yo, para sa atin at sa bawat Marinduqueño. Maghapit-isip habang buhay kami titindig, dahil ika'y liwanag namin, o Meralco. Meralco para sa'yo, para sa atin at sa bawat Marinduqueño. Maghapit-isip habang buhay kami titindig, dahil ika'y liwanag namin, o Meralco. Dahil ika'y liwanag namin, o Meralco. Dahil ika'y liwanag namin, o Meralco. Silangan sumisikat ang araw, bayan natin kay gandang pagmasdan. Bundok, dagat, pampang ay tanawin, ipagmamalaki sa buong daigdig. Kultura at sining kulay ng buhay, tradisyon natin di magmamaliw. Awit at sayaw, kwento ng lahi, puso ng mundo'y nakahalina. Bida ang Pilipinas, puso'y sasayaw, gilas. Bida ang Pilipinas, ikaw ang ngiti ng tao, tunay na yaman. Bukas palad, init ng kaibigan. Sa bawat sulok, damang-dama mo pagmamahal ng Pilipino. Bida ang Pilipinas, puso'y sasayaw, gilas. Bida ang Pilipinas, ikaw ang bukas. Bawat hakbang, isang tinig,
Gusto ng lahi, dugo ng bayani, dumadaloy sa atin. Tara na, isigaw ng sabay. Pilipinas, ikaw ang tunay. Bigang Pilipinas, umusoy sa sayaw. Pilipinas, bigang Pilipinas, ikaw ang bukas. Bigang Pilipinas, umusoy sa sayaw. Pilipinas, bigang Pilipinas, ikaw ang bukas. Ayan, maraming salamat po sa mga talented employees ng Marelco, sa ating mga mananayaw, sa ating banda, sa ating mga OJTs mula sa Marinduque State University. Pero bago po tayo magpatuloy, ina-acknowledge ko po ang pagdating ng NPC Representative, Mr. Alberto U. Danulos Jr. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, sir. Ayan, at nandito na po tayo sa pinakamahalaga at sentro ng ating pagtitipon ngayong araw, kung saan tatalakayin ang mga hakbang ng Marelco para sa patuloy pang pag-unlad ng ating kooperatiba na nangangailangan ng inyong aktibong partisipasyon bilang mga miyembro, kasapi at konsumidor. Kaya naman, malugod po naming ipinapakilala sa inyo ang mga mangunguna sa ating pagpupulong ngayong hapon. Panoorin po natin ito. Narito ang mga bumubuo sa pamunuan ng Marelco. The Board of Directors. Director Christopher M. Morales, President, Mugpog District. Director Glenda M. Mercader, Vice President, Santa Cruz District. Director Emelina L. Misiano, Secretary, Buac District. Director Renato N. Hugnok, Treasurer, Plasan District. Director Noel B. Lentok, Auditor, Buenavista District. Director Federico P. Laracas, PRO, Torrijos District. The Management. Engineer Gaudencio M. Sol Jr., Acting General Manager. Engineer Michael H. Sahul, Corporate Planning Department Manager. Janine L. Rehencia, CPA, Internal Audit Department Manager. Beverly N. Bugarin, Finance Services Department Manager. Joffel Joyce L. Lasik, Institutional Services Department Manager. Engineer Matthew L. Principe, Technical Services Department Manager. Engineer Michael L. Vasquez, Area Services Department Manager.
Ayan, palagpakan po natin ang ating Board of Directors and ang ating Acting General Manager para sa kanilang introduction. And then, ngayong araw po ay punong-puno tayo ng excitement, kasiyahan at sana ay mapuno rin tayo ng kaalaman at inspirasyon na sigurado naman po kami na mangyayari dahil sa ating mga magagaling na speakers. Ngayon naman po ay tunghayan na rin natin ang mensahe mula sa isa ring masigasig na leader na parang kahit ano na yata pong problema ang dumating ay siya'y may solusyon at hindi pinanghihinaan ng loob. Mga ka-MCOs, palakpakan po natin ang ating Acting General Manager, Engineer Gaudencio M. Sol Jr. Hello po. Magandang hapon po sa inyo pong lahat. Isa pong karangalan mula sa pamunuan ng Marelco ang inyong pagdalo sa ika-46 Annual General Membership Assembly na may temang Marelco Power, Governance Stronger, Service Smarter, Future Bright. At lubos na pasasalamat sa pagdalo, siyempre po ng ating kagalang-galang na Congressman Ray Salvacion, sa ating pinagtaganang Gobernador Melgo, represented sa ating head ng PDRRMO Marinduque, at dating bukal, John Fernandez. Siyempre po, sa representative po ng Napocor, Mr. Alberto Dalonos Jr., at sa Board of Directors, siyempre po, sa pangunguna ng ating Board President, ng Mugpog, Director Christopher Morales, at hindi ko na po isa-isahin ang ating lahat ng Board of Director. Sabi po ng ating Vice Governor Jun Bacoro ay padating din daw po siya. Siyempre po, kanina po, kahapon, nag-text din po ang ating Bukal Jan Pilais, Chairman ng Energy Committee. Sa mga panauhin, sa inyo pong, sa ngalan po ng Marinduque Electric Cooperatives, ay karangalan ko pong tanggapin kayong lahat dito po sa ating gaganaping 46 Annual General Membership Assembly. Sana po matalakay natin ang mahalagang bagay na nagawa na natin at magagawa pa sa inyong tulong. At marami pang magagandang bagay sa ating hinaharap. Sa panahon pong ito na nasa deklarasyon ang Pilipinas ng National Energy Emergency dahil sa nangyaring gulo sa gitnang silangan, lubha pong nararamdaman natin ang sobrang taas ng mga produktong petrolyo na pang-araw-araw nating kailangan para makapasok sa trabaho, pang-araw-araw nating pangangailangang bumili ng mga kailangan natin sa ating buhay at pamilya, mga kaagibat na mga babayarin para sa ating mga buhay na kailangan po nating isettle lahat ng sabay-sabay. Sa ganitong pagkakataon, sana po ay lubos nating maunawaan at matalinong desisyonan alin ang mas importante nating bigyan ng pansin para sa ikakabuti ng ating kalagayan at ng ating pamilya. Sa panahong may crisis, importante ang makialam, makibahagi, makatulong paano natin malalampasan ang ganitong mga hamon. Sana po ang asembleyang ito ay makatulong upang maunawaan po natin. Magpalitan po tayo ng paliwanag ano ang kahalaga ng kuryente sa ating buhay at sa huli ay magtapos tayo na may tamang balita ukol sa ating operasyon at sa kasulukuyang mga nagaganap. Wini-welcome ko po kayong lahat dito sa Marelco at kung may kaunti pa po kaming pagkukulang ay hayaan nyo po at pipilitin pa po namin mag-improve sa mga darating na panahon. Maraming salamat po sa inyong lahat mula po sa side na to, sa side hanggang dulo at sa likod pa po ng building na yan. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Mabuhay
po ang Marinduque. Mabuhay po ang Marelco. Maraming salamat po. Yan, maraming salamat po AGM Sol at mabuhay po tayong lahat. Ayan, at ngayon naman po, para po ipakilala ang ating panauhin sa hapong ito, tinatawagan po namin ang Board of Director mula sa Bayan ng Buwak, Director Emelina L. Mesiano. Palakpakan po namin. Magandang hapon po sa ating lahat. Ang pagpapakilala sa ating panauhing pandangal. He is a proud native of Marinduque. His life is a story of perseverance and determination. Raised in a humble beginnings, he worked at a young age to support his education. Eventually attended his tertiary education at the University of Manila, started his career as a hotel employee to becoming a seafarer aboard renowned luxury ships. His journey reflects hard work and resilience, while his success is a testament of life's aspiration. It equally highlights his fortitude and passion for service. Driven by deep desire to serve his hometown, he entered public service as a councilor and PCL president, later becoming a board member from 2016 to 2019. Despite setbacks in his earlier bids for higher office, he remained steadfast in his commitment to public service. In 2025, with a vision of honest and transparent leadership, he was elected as the representative of Marinduque in the House of Representatives. Today, under the guiding theme, Co-op Power, Governance Stronger, Service Smarter, Future Brighter, he continues to champion collaborative leadership, empowering communities, strengthening institutions, and delivering smarter, more inclusive public service for a brighter future. Let us warmly welcome our guest speaker, the representative of the Long District of Marinduque, our Honorable Congressman Reynaldo Padilla Salvacion. Yehey! Yeba! I love you all. Yun ang masarap doon. Kita mo pag native talaga, ano? Kakabalahibo lang tayo. Wala kayo, hindi kayo nahihiya at hindi din talaga ako nahihiya. Bagamat po andito tayo, isang karangalan po ng inyong abang lingkod na ako ay maimbita sa araw na ito. Ang 46 ba? 46 Annual General Membership Assembly ng Marelco. Ito'y para sa ating lahat. Ako rin ay membro ng Marelco, Marelco, membro din ako nito. Kaya sa inyong lahat, mapagpalang araw at mainit na isang hapon. Magandang hapon sa inyo lahat. Iyon. Mamaya magpaparapol tayo para mas maganda. May bigas dito na irarapol para sa inyo. At isang mainit na pagbati sa ating acting
General Manager ng Marelco, ang si Engineer Gaudencio Sol. Palakpakan po natin. Ayan. At sa ating representative ng ating governor, Mr. John Fernandez. Ayan, representative ng ating governor. Palakpakan po natin, dati pong bukal yan. Ayan. At siyempre ang ating representative ng ating NAPOCOR, walang iba kundi si Sir Alberto Dalunos. Palakpakan po ninyo. Welcome to Marinduque, sir. Ayan. At siyempre, ang ating masisipag at magagaling na Board of Director ng ating kooperatiba sa pangunguna ng Director Christopher Morales, Director Glenda Mercader, Director Emilina L. Misiano, Director Renato N. Hugno, ang outgoing Director ng Buenavista, si Director Noel B. Lontok, napapalitan ng aking pinsani na si J. Castillo, at si Director Federico Larracas. Palakpakan po natin ang mga direktor na ito. Sila po ang gumagawa ng lahat ng pamaraan o ng batas ng Marelco kung paano mahigit na masasaayos ang ating kooperatiba. At sa inyo pong lahat, sa mga kawani ng Marelco, sa ating mga masisipag na lineman at field personnel, sa ating mga minamahal na member, consumer owners, at sa lahat ng panauhin at katuwang na naririto ngayon, isa pong muli, magandang hapon sa inyo. Iyon, at least, kita mo. Isang malaking karangalan para sa akin na makasama kayo sa pagdiriwang na ika-46 na Annual General Membership Assembly ng Marelco. Ang pagtitipong ito ay hindi lamang isang taunang gawain, kundi isang paalala na ang kooperatiba ay tunay na pag-aari ng mamamayan at sama-sama nating hinuhubog ang kinabukasan nito. Sa panahon ng paggunita at pagninilay ng mga Marinduqueño, lalo na nitong nakaraang Semana Santa, nais ko ring magpaabot ng taos-pusong pagbati at pagkilala sa Marelco at sa NAPOCOR ang maayos at tuloy-tuloy na supply ng kuryente sa panahong ito na nagresulta sa kawalan ng brownout noong nakaraang Semana Santa ay patuloy ng kanilang dedikasyon, kahusayan at malasakit sa bawat Marinduqueño. Maraming salamat po sa inyong hindi matatawarang serbisyo. Maraming salamat po mga kawani ng Marelco. Palakpakan po natin muli. Iyan. Ang tema natin ngayon, Co-op Power, Governance Stronger, Service Smarter, Future Brighter, ay napapanahon at nagbibigay ng direksyon sa ating sama-samang adhikain. Yan po ang tema natin ngayon. Tayo'y makikipagkaisa. Sama-sama nating susuportahan ang ating Marelco. Huwag naman yung nagkaroon ng kaunting brownout ay sisisisahin na kaagad ang mga personnel. Huwag naman yun. Bigyan po natin sila ng papuri sa panahon na talagang sila ay nagtatrabaho sa init ng panahon at sa ilalim din ng ulan. Ganyang kasisipag po ang ating mga kawani. Kaya po, doon sa mga nagpo-post sa mga Facebook, pagka nagkakaroon ng brownout, ay wag naman yung pong pagkabatikusin ang kawani ng Marelco. Pwede ba ka? Pwede ba ka? Yan. Sir, hindi na tayo babatikusin ha. Manapay kitang lahat. Suportahan natin sila ha. Ayan. Noong nakaraang taon, bilang Vice Chair ng Committee on Energy, isang committee meeting
ay naipahayag natin kay DOE Secretary Garin na ang kahalagahan na maisama ang Marinduque sa priority list ng mga isla na bibigyan ng prioridad sa mga programang pang-enerhiya. Bilang tugon, nagkaroon ng commitment na magpadala ng mga technical teams upang magsagawa ng inspeksyon at pag-aaral sa pangangailangan ng ating lalawigan. Para po sa kalaman ng nakararami, mayroon din programa ang Department of Energy na tinatawag na Marinduque Energy Plan, MAREP, sa nalayuning gabayan at pagtibayin ang long-term energy development roadmaps ng ating lalawigan. Kasama ang pagsusulong na mas maasahan, abot kaya at sustainable na supply ng kuryente para sa bawat Marinduqueño. Nakapile na rin po sa Kongreso ang isang panukalang batas na pangunahing inaakda ni Congressman Sergio Dagoc. Ito po ang title, An Act Granting the Marinduque Electric Cooperative Incorporated, Marelco, a franchise to construct, install, establish, operate, own, manage, and maintain distribution system for the conveyance of electric power to the end users in municipalities of Buac, Buena Vista, Gasan, Mugpog, Santa Cruz at Torrijos, Province of Marinduque. Ito po ay mahalagang hakbang upang mas mapatatag ang serbisyo ng kuryente at masiguro ang pangmatagalang seguridad ng supply sa buong lalawigan. Tulad ng kasabihan, ang pagtatanim ng puno ay hindi agad nagbibigay ng lilim sa isang araw. Ito po, yun po ay kasabihan. Ang pag-aaral ng bata mula sa grade 1 ay hindi agad grade 6 kinabukasan. Gayon din sa pagpapaunlad ng sektor ng enerhiya, ang mga reforma at proyekto ay nangangailangan ng panahon, tiyaga at tuloy-tuloy na suporta upang tunay na magbunga. Ito po yun. Hindi po pag dahil sinabi natin na magkakaroon tayo ng ganito, ay bukas po ay andyan na. Mag-ano po tayo? Tayo po ay nagpaplano, nagpasaplano, kinakailangan ng pondo, at hanggang matupad po ang ating pangarap at plano. Ganun po yun. Minsan po kasi, nagsalita ako sa isang meeting yata, yun. Ang sabi ko, pag-aaralan na magkaroon po dito ng windmill, ay no mga tatlong buwan, makalipas ang ilang buwan, hinahanap na kaagad yung windmill. Hindi po naman ganon. May pag-aaral po na ginagawa bago matupad ang isang plano. Hayaan po ninyo, ang inyong congressman po naman ay laging nakikipag-usap sa mga taong dapat nating kausapin kung paano natin matutupad ang lahat ng pangarap para sa kalwanan ng ating lalawigan pagdating sa kuryente. Renewable energy at modernization, ito po yon. Sa solar energy, mayroon nang nagsagawa ng inspeksyon sa Buena Vista bilang bahagi ng pag-aaral sa potensyal na lugar. Meron na po, may nagputol na ng punong nyug doon. Ang sabi, maglalagay daw po sila ng solar power field farm doon. Sana po, samahan po natin sila. Ipag-pray po natin sila. Ipag-pray po natin sila na matupad itong pangarap nila na magkaroon dito ng solar farm. Ano po, wag po natin batikusin ang mga taong ito. Ito po ang nangyayari po sa atin minsan. Yung mga taong nangangarap na maglagay ng mga ganitong mga pasilidad dito sa atin sa lalawigan, minsan ay nababatikos. Ay gayong ang ating dapat sabihin ay sana matupad po yan. Sana matupad po yan. Ipagdasal natin sila dahil sa kanilang pagnanais na magkaroon dito ng mga ganitong pasilidad. Ano po? Pwede ba ka? Pwede ba tayong magdasal?
Yun po ang gawin natin. Huwag po yung pambabatikos. Wala pong mangyayari sa ating lahat kung puro batikos na lang tayo. Hindi po tayo susulong. Hindi po tayo susulong. Sa wind energy, mayroon na ring mga hakbang at unang implementasyon po. Meron na po. Nagkaroon na po ng solar power windmill power po ang Romblon. Nagkaroon na rin po, mayroon na rin po ang Taytay, Rizal. Meron na rin po, nagpaplano na rin po ang Quezon. Kung nagpaplano sila at nagkakaroon nito, bakit hindi tayo mangarap at magplano rin kung paano tayo magkakaroon ng windmill dito sa ating lalawigan? Ang lahat po ay nagsisimula sa pangarap. Pangarap po ang pinagsisimula ng mga yan. At dasal. Pag wala po tayong pangarap at hindi tayo nagdarasal, wala pong mangyayari sa ating buhay. Kaya po maski sino naman, kahit ikaw ay nag-aral ng napakataas na pinag-aralan mo, kung wala kang pagdarasal, hindi ka rin magtatagumpay. Marami ko pong kilala na nakagraduate ng koleyo, pero hirap na hirap makakita ng trabaho. Dahil ang alam niya ay ang kanyang pinahawakan lamang ay lakas na niya. Samantalang andyan ang Diyos. Andyan po nakatunghay lang sa atin kung paano tayo maniniklod sa Kanya para ibigay sa atin ang at-awa at tayo magtagumpay sa buhay. Sana naman po sa ating pagtitipong ngayong hapon na ito, lagi niyong babalikan. Babalik tayo, magsasama-sama tayo, na tayo'y mangangarap ng pag-unlad ng ating lalawigan at idudulog natin ito sa Diyos. Lahat tayo, lalo na ngayon may krisis ang mundo, babalik at babalik po tayo sa Diyos. Siya lamang po ang lakas nating lahat ngayon. Ano po? Ayon sa 2023 to 2028 project development plans and programs ng Marelco, nakapaloob din ang competitive selection process, CSP, for new power provider upang masiguro ang mas transparent, mas efficient at mas cost-effective na power procurement para sa ating mga member consumer. Ayan po, matagal na po itong pangarap ng ating lalawigan. Board member pa po ako noon. May nagtayo ng isang grupo na naglagay doon sa Santa Cruz. Maglalagay daw po sila dito ng power plant. Ang nangyari lamang, hindi natuloy. Dahil ang mga tao na ito ay walang intensyon na maganda para sa pagtatayo. Gustong magtayo, wala namang puhunan. Hindi po pwede po magtatayo ng walang puhunan. Dapat tayo ay kung tayo ay magsasabing magtatayo tayo ng power plant dito, may puhunan po tayo. Yun po ang tinitingnan ng ating pamunuan. May kapasidad ba ang mga taong ito na nag-o-offer na magtayo ng power plant dito? Yan po. Kaya po, lagi po tayong nakikiusap sa lahat ng mga namumuhunan, lalo na sa enerhiya, na pumunta po kayo ng Marinduque. Magtayo po kayo dito. Napakaganda pong magnegosyo sa Marinduque ngayon. Napakaganda. Dahil po ang pamunuan ng Marinduque ay hindi po mahirap kausapin. Bagkus kami ay bukas palad. Bukas palad po ang aming kalooban na kayo'y pumunta rito, mag-usap tayo kung paano tayo magtutulungan. Huwag po kayo mangingimi, mga negosyante. Kung kayo may mga kaibigan na gusto maghanap buhay sa Marinduque, welcome po kayo. Hindi po natin ito pag-uusapan, hindi tayo maghihirap sa pag-uusap. Hindi katulad ng mga nakaraan. Tingnan nyo po naman, may nagplano magtayo ng Jollibee noon. Diba? Gustong-gusto magtayo ng Jollibee doon sa bayan. Nawala yun. Salamat na lamang at ngayon,
may bagong pamunuan. Ayan, ang daling nakapagtayo. Pag sabing magtatayo ng Jollibee, ayan na, ang Jollibee, ginagawa na. Ganyan po ka-open ngayon ang ating mga namumuno sa ating lalawigan na hindi walang ahad lang sa inyo dito dahil ang politiko ay nakikisawsaw sa mga proyekto ninyo. Wala pong ganon. Ang hangarin po ng aming pamunuan, ni Governor, ni Vice Governor, tayo po ay umunlad. Open po tayo. Welcome them. Wala pong mahirap na pag-uusap. Bilang inyong kinatawan sa Kongreso para sa pagsusulong ng mga proyekto at programa, buong pagpapakumbaba kung hinihiling ang inyong patuloy na panalangin at suporta upang sama-sama nating maisakatuparan ang mga adhikain ito para sa ikabubuti ng ating lalawigan. Hinihiling ko rin po na huwag tayong padadala sa mga maling impormasyon o fake news. Yan. May kumalat na naman po nung mga nakaraang linggo na ang Napocor daw po ay mag-ooperate na lamang ng kanilang power plant dito hanggang April 30 dahil wala na raw pong krudo. Ay Diyos ko naman, bakit ba ganito tayo? Bakit ba tayong mga ultimong taga rito ang nagpapakalat ng mga bali-balitang ganito? Tatakutin pa natin ang ating mga kababayan na mawawala na ng wala ng krudo ang Napocor. Saan kaya nakuha yun? Sana naman wag pong ganito. Ako po'y nakikiusap sa inyong lahat. Tigilan na po natin ang masamang mga balita na ito para sa ating lalawigan. Masama po ito. Katulad din po ng mahal na araw. Nagpakalat na naman ang isang balita na hindi daw babiyahe ang barko. Diyos ko, sa bagay, walang kaugnayan na ito sa kuryente. Yung barko raw po ay hindi magbabiyahe dahil daw po mayroong bayarin sa marina. Fake news na naman. Ay kung ako po, fake news din. Ako raw po ay mayroon ng magarang bahay at ako raw po ay mayroon ng Land Cruiser. Ay Diyos ko naman po. May Land Cruiser na raw po ang inyong congressman. Diyos ko raw. Mga kababayan ko, open po ang aking bahay. Puntahan po ninyo kung gaano kagulot ang bahay ko. Gulot po ang bahay ko. Inapagmalaki ko po yon. Anytime pupunta kayo sa bahay ko, gulot po ang bahay ko. Hindi po nagpapayaman si congressman ninyo, ha? Ang congressman ninyo po ay taos po, mababang loob na maglilingkod sa inyo. Kaya po yung mga nagkakalat ng fake news, tigilan na po natin ito. Ako po'y nakikiusap. Magdasal tayo pare-pareho. Magdasal tayo pare-pareho po. Iluhod natin sa Diyos ang ating mga kasalanan dahil po may crisis ngayon ang ating bansa, ang ating mundo. Nagkakagera-gera na po, tumaas. Ngayon lamang nangyari sa mundo na o sa ating bansa na tumaas ng 150 pesos ang krudo, 1 litro. Ngayon lamang po. Kaya mga kababayan, pwede ba ka? Pwede ba ka? Magdadasal kita tuwing hapon, ha? Huwag nating, ibalik natin yung kaugalian na yon. Magdadasal tayo tuwing hapon na tayo ay patawarin ng Diyos at bigyan tayo ng masaganang pamumuhay at malusog na pangangatawan. Inihiling ko rin po na huwag padadala sa mga maling impormasyon o fake news. Tandaan po natin, ang ating dila ay may kakayahang magbigay ng buhay at magdulot ng kamatayan. Ito po'y nasa Biblia. Kaya't gamitin natin ito sa katotohanan, sa kabutihan at sa pagkakaisa. Ito po yun. Governance is stronger sapagkat ang lakas ng isang kooperatiba ay nakasalalay sa maayos, tapat at responsable nitong pamamahala. Bilang inyong lingkod bayan, patuloy kong susuportahan ang mga programang nagtataguyod ng transparency, accountability at kapakanan ng bawat miyembro. Service is smarter dahil nararapat lamang na ang bawat member consumer ay makatanggap ng maasahan,
epesyente at makabagong serbisyo sa panahon ng mabilis at na pagbabago. Mahalagang yakapin natin ang teknolohiya at inobasyon upang mapabuti ang distribution ng kuryente at mapadali ang serbisyo sa bawat tahanan at negosyo sa Marinduque. Future brighter, sapagkat ang ating mga hakbang ngayon ay magbibigay liwanag sa kinabukasan ng susunod na henerasyon. Kabilang dito ang pagpapatibay ng ating mga infrastruktura, pagsusulong ng sustainable na enerhiya at pagtiyak na ang kaunlaran ay mararamdaman hanggang sa pinakamalayong barangay. Sa aking pagtatapos, naway ating isa puso at isa isip na ang lahat ng ating plano at hangarin. Hello? Mainit ba? Oh, kauntintis na lang. Kauntintis lang. Ito ang sinasabi. Ito ang sinasabi, mga kababayan ko. Kung bakit lagi kong binabanggit ang ating Diyos. Tayo kasi minsan tayo, kami pong namumuno ay naglalatag ng mga plano. Sa paglalatag namin ng plano, andyan naman yung mga evil eye, evil mouth. Imbes na magsabing sana matuloy ito, ang sasabihin, ay hindi totoo yan. Oh, ay bakit ba ganon? Ano ba yung inggit? Inggit ba yun? Huwag naman kayo mainggit. Alam nyo, ang inggit pumapatay ito. Ito ang sinasabi, ha? Ito, English nga lang ito, ha? With men, all things are impossible. But with God, all things are possible. O, di ba? Sa mga tao, ang lahat, minsan ang bagay ay imposible. Hindi mangyayari. Pero sa Diyos, ang lahat ay posibleng mangyari. O, di ba? Hello? Ayun. Okay. Maraming salamat po at mabuhay ang Marelco. Mabuhay ang Marelco. Oh, di ba? May raffle ka ta? Yehey. Oh, dahil ako'y natutuwa sa inyo. Maliban sa bigas na nandirito. Meron akong ipamimigay na 20,000 peso. Hindi nga lang isang tao mananalo. Isang tao ba, 1,000 bawat tao, irarapol ni GM yon, ha? O, di ba? O, hayaan nyo, mag-iipon ulit ako ng aking sweldo. At sa susunod na agma, ipamimigay ko to sa inyong lahat. Ipamimigay ko. Bakit ko ipamimigay? Salamat pala sa inyong lahat. Salamat. I love you. I love you. I love you. Bakit I love you ang sabi ko? Kasi binoto nyo ako kahit ako'y walang kahit 5 duling na ibinigay sa inyo. Palakpakan ninyo ang sarili ninyo. Yan ang pagmamahal nyo sa akin. Kaya lahat ng sweldo ko, ibibigay ko sa inyo ito. Ibibigay ko sa inyo. At nga pala sa mga senior citizen. Ako po ay mayroong gamot doon. Yung gamot sa puso, gamot sa rayuma, gamot sa... Meron ako doon sa aking opisina. Nga lang, magdala lang kayo ng reseta para maibigay ko naman sa inyo, ha? O, dinagdag ko na yung pasensya na GM at nadagdagan yung aking patalastas na ito. Mga kababayan ko Marinduqueño, nawa ang aking sinabi sa inyo na tayo'y magkaisa, suportahan natin ang ating kooperatiba ng kuryente. Huwag yung iba sila, kung sila ay nagkakaroon ng kaunting pagbabrownout, hindi nila kasalanan yon. Hindi, ang nais nila talaga ay magserbisyo sa atin, bigyan natin sila ng papuri instead na sila ay i-bash natin sa mga social media. Pwede ba gayon? Pwede. O, wala na ha. Kalimutan na natin ang mga away-away, kalimutan natin ang samaan ng loob, kalimutan natin yung hindi pagkakaunawaan. Manapay, kita'y magkaisa ngayon. Magkaisa, magdasal, araw-araw, hilingin na sa Diyos
na tayo ang ating gera sa Middle East ay matapos na para muling bumalik ang murang gasolina at diesel. Maraming salamat po sa inyo at sa inyong lahat. Bilang ako'y leader ng ating lalawigan, ipampanalangin ko kayo na tayong lahat naway pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Bigyan kayo ng masaganang pamumuhay at bigyan kayo ng masaganang ng malusog na pangangatawan. Maraming salamat and God bless you all. I love you. I love you. I love you all. Magandang hapon. Maraming salamat po, Congressman, sa iyong napakamakabuluhang mensahe para sa kaalaman at impormasyon ng ating mga member consumer owners ng Marelco. Ganon din po sa iyong parapon. Ayan, at sa punto pong ito, nais po namin igawad ang Certificate of Appreciation para sa ating keynote speaker, Honorable Reynaldo Salvacion. Iniimbitahan po namin ang ating BODs, ang ating Acting General Manager, dito sa harap para igawad po ang ating plaque of appreciation. And hayaan po ninyo na basahin ko ang content. This plaque of appreciation is hereby awarded to Honorable Reynaldo P. Salvacion, Representative Lone District of Marinduque, in appreciation of his full support to the Marinduque Electric Cooperative Incorporated or Marelco as guest speaker during the Marelco's 46th Annual General Membership Assembly with the theme Marelco Power, Governance Stronger, Service Smarter, Future Brighter, and given this 11th day of April 2026 at Marelco Ihato, Buwak, Marinduque. Signed, Engineer Gaudencio M. So Jr., Acting General Manager, and Director Christopher M. Morales, our Board President. Muli po, maraming salamat po, Congressman Reynaldo P. Salvacion. Ngayong hapon po ay ina-acknowledge din po namin ang pagdalo ni Bukal Premo Pamintuan. Magandang hapon po, sir. Kahit na maraming schedule ang ating gobernador, ay pinaunlakan pa rin po tayo ngayong hapon. Hindi lamang leader, kundi ama na nagpapanatili sa kaayusan ng ating buong lalawigan. Bagaman hindi po natin makakasama ngayon, naririto naman po ang kanyang kinatawan para sa kanyang mensahe. Palakpakan po natin, Honorable Juan Fernandez Jr. Maraming salamat po sa ating magagaling na tagapagtukoy ngayong hapon. Mga minamahal kong mga kababayang napipisan at nagkakaroon ng sakripisyo upang makita, malaman ang mahalagang partisipasyon ng bawat isa sa ating katagumpayan ng ika-46 na Annual General Assembly ng ating Marelco. Ang inyo pong lingkod ay tumayo sa inyong harapan bilang ipahatid ang mensahe ng ating minamahal na punong lalawigan, dala ng kanyang pagmamahal bilang ama. Nais siyang makita ang kanyang mga anak sa lugar na ito na nagkakatipon na mayroong pagkakaisa at pagtutulungan, na mayroong sigla sa kanilang mga labi na may ngiti at sigla sa kanilang mga damdamin. Kaya't bagamat wala po ang ating minamahal na gobernador, hayaan ninyo sa bawat bigkas ng aking pangungusap ay inyong maramdaman ang pagmamahal ng isang ama ng ating lalawigan na ang kanyang pinapangarap, ang kanyang mga anak ay mamuhay sa islang ito ng mayroong katatagan, mayroong kapayapaan, mayroong pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa Diyos. Isa pong magandang hapon sa inyong lahat. Bago magpatuloy ang inyong lingkod ay nais nating magbigay galang at pagpugay sa lahat ng mga panauhing naririto ngayon na nagbigay oras at panahon para maging bahagi ng matagumpay na gawain sa hapong ito. Sa ating minamahal, katatapos lamang magbigkas ng kanyang pangungusap at mensahe ng pagmamahal,
na sa kanyang mga panukala at panuntunan sa paglilingkod sa lating lalawigan at bayan, inihayag niya kung ano at ano ang kanyang nais para maging bahagi ng maunlad na lalawigan bilang kinatawan sa Kongreso ng ating Pilipinas. Palakpakan po natin, Congressman Ray Salvacion. Sa ating magaling, mahusay na sa kanyang pamumuno, nakita niya simula pa nang siya'y umupo at humawak ng responsibilidad at obligasyon sa ating kooperatiba ng lalawigan ng Marinduque, sinalunan niya ang napakaraming problema dahil sa kanyang talino at husay at pagbibigay ng tiwala sa kanyang mga kasama na solusyonan ang problema ng Marelco kung kaya tayo'y umangat at kinilala hindi lamang sa lalawigan kundi sa bansang Pilipinas. Palakpakan natin, Engineer Gaudencio Sol. Kasama ang kanyang magagaling na mga technical staff, lahat ng gumagala sa lansangan upang ayusin ang linya ng kuryente, bahagi ng kanyang obligasyon. Palakpakan po natin ang staff ng ating Marelco. Siyempre, hindi magkakaroon ng tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente at walang brownout sa lalawigan ng Marinduque kung hindi sa pagtutulungan ng National Power Corporation. Palakpakan po natin ang kinatawan ng NAPOCOR sa kanilang mahusay na serbisyo at hindi pumapalya ang kanilang mga makina para ibigay ang serbisyo ng kuryente sa Marinduque sa pangunguna po ng ating kumakatawan sa NPC, walang iba kundi si Ginoong Alberto Dolonos Jr. Palakpakan po natin. At siyempre, sa ating mahuhusay na tagapagsasaayos ng mga batas, programa upang ang pondo ng Marelco ay maisaayos at mailagay sa tama. Dahil sa mahuhusay nating pinagkatiwalang mga Board of Directors, sa pangunguna ng ating Pangulo ng Board of Directors ng Marelco, Director Kuya Christopher Morales. Andito rin po ang ating mula sa Mugbog at ang mula sa Buwak, si Director Emilina Bisiano. Andito rin po ang ating kaibigan mula sa Bayan ng Santa Cruz, Director Glenda Mercader. Andito rin po ang ating kababayan at sa aking kabarangay, ang magaling na Director ng Turihos, Director Federico Laracas. At siyempre ang aking pong profesor sa Marinduque State University sa kaming panahon, Director Renato Hugno ng Gasan, at ang ating pong kaibigan at outgoing director ng Buena Vista na naging bahagi ng ating pagbabalangkas sa kanyang panahon, si Director Noel Lontok. At siyempre ang papalit sa kanya ay ang aking pong matikas na isang military mula sa reservist, si Sergeant J. Castillo. Sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan, nasusulat sa banal na kasulatan sa Kawikaan ay ganito: kung ang pinuno ay mabuti at matuwid, magsasaya ang madla. Datapot kung ang pinuno ay masama, malulungkot ang madla. Kasama sa mga pinuno na ating pangarap nila ay ang mapagserbisyuhan at mapaglingkuran ang mamamayang Marinduqueño. At narito rin po at kapiling natin ang isang mahusay na miyembro ng sangguniang panglalawigan na mula pa sa bayan ng Turihos, walang iba kundi si Bukal Primo Pamintuan. Sa pangunahing programa po ng ating minamahal na Governor Melgo, sa kanyang pag-upo nung inyong matatandaan na siya'y tumalumpati at hiningi ang inyong pagtitiwala at pagmamahal, kanyang ibinigay ang 3 pangunahing programa para sa kanyang administrasyon kung siya'y mananalo at hindi ninyo siya binigo. Kaya't sa kanyang unang programa, isaayos ang serbisyo, ang enerhiya ng lalawigan ng Marinduque. At sa kanyang pagsusumikap, lahat ng ahensya ng pamahalaan, particularly ang Department of Energy, sa pagkikipag-ugnayan sa Secretary ng Energy, sa Pangulo ng Pilipinas, at lahat ng koneksyon na kanyang nalalaman kung papaano maserbisyuhan at maisaayos, kanya na po itong isinagawa. Kaya't wala ang ating minamahal na governor at hindi natin kapiling bahagi ng kanyang programa na maisakatuparan ng kanyang mga pangarap at pangako sa inyo noon na unti-unting nagaganap at nagkakaroon ng katuparan. Pangalaway, kanyang binigyan ng pansin upang mapalakas ang turismo. Kung ang ating power supply ay mayroong depekto, magkakadepekto ang ating mga turista pagdating sa Marinduque. Pero dahil sa galing ng koordinasyon at pagtutulungan ng NAPOCOR at Marelco ang buong Holy Week sa pagselebrasyon sa dami ng ating mga pasahero at mga bisitang dumating, humigit kumulang 35,000 mga pasahero at mahigit kumulang na 5,000 mga sasakyan ang dumating sa lalawigan noong Semana Santa na sustain, walang power interruption dahil magaling ang serbisyo ng NAPOCOR at Marelco. Palakpakan po natin sila.
At yan po ang pinasasalamatan ng ating minamahal na Governor. Kaya't ang turismo at ang turista ay uusbong sa lalawigang ito. Ang kanyang isa ring binigyan ng pansin, nakipag-ugnayan po at nakita ninyo sa kanyang mga posts ang direktang pakikipag-ugnayan at humihingi ng tulong sa Secretary of Department of Health para isayos ang serbisyo ng hospital. At ito'y unti-unti nating nararamdaman. At dahil hindi inaasahan na mayroong crisis, dumating ang gera, nagkaroon ng gera sa gitnang silangan. Ano ang ginawa ng ating Governor Melgo? Binuo niya, nagbuo siya ng isang task force. Kaya't binuo niya ang Provincial Energy Emergency Task Force Crisis na pinamumunuan ng iba't ibang ahensya upang solusyonan, pag-aralan ano ang tamang solusyon sa problemang ating nakakaharap. Kaya sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan, huwag po kayong malulungkot bagamat hindi niyo kapiling ang ating punong lalawigan ngayong hapon. Ang kanya namang pagmamahal at nais upang ang kanyang talino'y makita sa pamamagitan ng suporta ng kanyang mga department head at ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ay maiparamdam sa inyo na may isang ama na tunay na nagmamahal. Kaya ngayong hapon, hindi ko na po hahabaan ang aking mensahe sa ngalan ng ating gobernador sapagkat alam ko ang lahat ay naiinitan na at ang lahat ay naghihintay na upang bulahin, makabunot at makauwi ng premyo at maiuwi ang 2 tricycle na naghihintay. Sapagkat yan, kung kayo ay mayroong magandang kapalaran sa araw na ito, 2 sa lahat ng naririto ay makakapag-uwi ng 2 tricycle. Tama po ba? Kaya po tama ang sabi ng ating congressman, magtiwala ay sa Diyos, sapagkat ang taong nagtitiwala sa Diyos, hindi mapapahiya kay Yahweh. Nasusulat sa Roma 10:11. At ako po ay naniniwala, alam ko ang lahat ng naririto may dalahing problema na hindi natin inaasahan. Minsan ay wala tayong pambayad sa kuryente at puputulan ng Marelco. Pero ano ang sabi at paalaala ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Pilipos ay ganito, lagi nating tandaan, ang sabi niya doon, mga minamahal ko, huwag kayong mabahala at matakot. Kung ano ang wala at kulang sa inyo, wala kayong dapat gawin, kundi manalangin ang may pasasalamat sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang nakakaalam ng pangangailangan ng tao. At sa huli, laging tandaan sa ating sama-samang pagkilos at pagkakaisa na may damdamin na ang pag-ibig na may sakripisyo kailanman ay hindi mawawalang saysay sa mata ng Diyos. At ang paggawa ng kabutihan ng lihim ay may takdang gantimpala sa takdang panahon. At ang pag-ibig na nagbabahagi ay gumagawa ng bakas na kailanman ay hindi napapapahi. Kaya nasa ating mga kamay ang pag-asa at patuloy na pag-asa ng lalawigan, pag-asa ng bawat pamilya, sapagkat kay Governor Melgo, kung mas unlad ang pamilya, maunlad ang bayan. Kung maunlad ang pamilya, maunlad at masigla ang bayan. Kaya't ang pamilya ay nagkakaisa, kasama meron kayong provincial government na masasandalan na inyong kakampi. At sa huli, laging tandaan, ang pinakamagandang bagay sa mundo, yung hindi nakikita, hindi nahihipo, subalit nararamdaman ng puso. Yan ang pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos, sa kapwa at sa bayan. Magandang hapon po. Ito pong muli ang inyong kaibigan, ang inyong dating bukal, ang hepe ng PDRMO, John Fernandez, ay nagsasabing, gusto ko, ligtas kayo. Magandang hapon po. Mabuhay tayong lahat. Ayan, maraming salamat po, Honorable John Fernandez, sa inyong napakalinaw at napakahusay na mensahe para sa ating mga MCOs. At syempre, gayon din po sa ating mahal na ama ng lalawigan, Governor Melgo. At sa punto pong ito ay igagawad din po natin ang plaque of appreciation para sa ating mahal na Governor. Iniimbitahan po namin muli ang ating Acting General Manager at ang Board of Directors. And allow me to read the citation. This plaque of appreciation is hereby awarded to Honorable Melesio J. Go, Governor, Province of Marinduque, in appreciation of his full support to Marinduque Electric Cooperative Incorporated as guest speaker during the Marelco's 46th Annual General Membership Assembly with the theme Marelco Power, Governance Stronger, Service Smarter, Future Brighter, given this 11th day of April 2026 at Marelco Ihato, Buwak, Marinduque, signed Engineer Gaudencio M. Sol Jr., Acting General Manager, and Director Christopher M. Morales, Board President. Muli po, palakpakan po natin, Bokal John R. Fernandez Jr.